Hoy, may napahiya. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nabalitaan nyo na? Si Cayetano, napahiya ito. Alam mo ba naman, di ba yung vlog natin kahapon? Uutusan ba naman ni Cayetano ang gobyerno ni PBBM na ipa-house arrest itong si Digong? Anong kapangyarihan ng Pilipinas na utusan ng ICC, pakawalan nyo si Digong, dalhin nyo dyan sa embahada sa Dahig at dyan nyo ikulong? Number one, hindi tayo miyembro ng ICC. Kumalas si Digong sa ICC. The more na wala tayong authority, the more na hindi tayo pakikinggan ng ICC sa hiling na yan, Cayetano. And nakakatawa ha, bakit hindi nyo gawin dyan sa Senado? Bakit gobyerno pa ni PBBM ang uutusan ninyo? Dahil alam nyo na walang pakahinatnanan yan. Walang kakahinatnanan yung ginagawa ninyo para magalit na naman ang tao kay PBBM. Oh, nabara itong si Cayetano ng isang mambabatas. O sige ha, minamaliit ninyo mga mambabatas natin dyan sa House of Representatives. Kasi matataas kayo, mga senador kayo. Kung tutusin, pantay lang naman kayo ng level. Parehas ka kayo na salary grade eh. O, pahiya siya dito. Headline ng politiko at ng Inquirer, may isa-isahin natin yan. Binara siya ng isang mambabatas dyan sa House of Representatives dahil malinaw na yung gusto niya mangyari, hindi pwede. Pero pipilitin niya pa rin. Sabagay, magagalit sa kanya mga DDS wala siyang ginagawa di ba? Para pauwiin si Digong Di ba kumalas na sa ICC, sabi sa headline ng politiko, di ba kumalas na sa ICC, Ridon questions Cayetano's push for Rody Duterte's house arrest. Basic, di ba? Nakakatawa, di ba? Matapos kang kumalas sa ICC, ngayon magdidikta ka sa ICC o hihiling ka sa ICC, di ka na miyembro niyan. Di ba? Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, in fairness dito kay Terry Ridon, naglakas ng loob na barahin itong si Cayetano. He questioned Senator Alan Peter Cayetano's proposal for the Philippine government to advocate the interim release of former President Rodrigo Duterte and have him placed under house arrest. Nakakatawa itong article na ito, no? Cayetano's proposal for the Philippine government to advocate. Wow! Ang ganda ng term, no? Para mag-advocate daw. Wala naman daw insistence. Hindi naman talaga dictating ang dating, no, na sasabihin ng gobyerno ng Pilipinas na pakawalan niya si Digong, dalhin niya sa Dahig, diyan sa embahada. Hindi naman ganoon, no? Ang term nila advocate. O, isulong daw ng gobyerno ng Pilipinas. Paano yun? Isulong ng gobyerno ng Pilipinas na i-house arrest si Digong. Pwede pala yun? O, yun daw. Talaga nga naman, no? Ridon said that non-party states like the Philippines, and I quote ha, are under no obligation to cooperate with the International Criminal Court, including matters relating to the interim release of detained persons. Very clear. Malinaw na malinaw yan. Hindi tayo miyembro ng ICC. Wala tayong obligasyon na mag-cooperate sa ICC. Diba? Nung inaresto si Digong, the same argument ang ginagamit ninyo. Naisahan lang kayo. Malinaw na malinaw, hindi tayo miyembro, lalong hindi tayo pwede mag-request, lalong hindi tayo pwede mag-suggest, kasi nga hindi nga tayo miyembro. Para saan ang gagawin natin? Self-interest lang yan. Nakakatawa itong mga DDS, di ba? Kasi yun ang argument nyo Nung hinuhuli si Digong, wala tayong partisipasyon dapat dyan, wala tayong cooperation, hindi tayo miyembro ng ICC. Sabi nyo nung inaaresto si Digong. Tapos ngayon, inaaresto na, hindi. I-advocate natin sa ICC. Makipag-usap tayo sa ICC. Napakawalan si Digong. Hala, kasi anong consistency? Di ba sabi nyo, hindi tayo miyembro ng ICC at wala tayong karapatan? O, tama, real talk ni Ridon dito. Real talk lang ha, wala tayong obligasyon. Ano to, Cayetano? Pinahamak mo mga DDS. Kumalas ka sa ICC. Sisihin mo si Digong kung bakit siya kumalas. Kung hindi siya kumalas, baka posible na makiusap pa itong gobyerno na to o may way pa na pakinggan ang gobyerno ng Pilipinas kung hindi siya kumalas. Ang problema, kumalas Di ba? Nagamit niya pa sana yung membership ng Pilipinas sa ICC. Baka pakinggan pa siya bilang member state.
ang Pilipinas, no, bilang member state ng ICC. Ang problema, wala eh. Kumalas na si Digong dyan. The obligation to cooperate with the ICC ceased, huminto, ka-coffee, ceased on March 17, 2019. March 17, 2019. 1 year after the pronouncement of former President Rodrigo Duterte that the Philippines is withdrawing from the Rome Statute. 2019. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 years. Hindi tayo miyembro. Tapos ngayon, biglang susulpot si Cayetano. Uutusan ng gobyerno ng Pilipinas na mag-advocate sa ICC. Ano ka, sir? Hello? Alam mo, si Cayetano, total senador naman siya. Sumulat siya sa ICC. Direkta niya. Pero alam mo kung bakit hindi niya ginagawa yan? Alam niyang walang bearing. Alam niyang walang kapupuntahan kung susulat siya ng siya lang. Kahit Senado, even sa Senado, yung resolusyon na yan, hindi yan lulusot. Paano lulusot sa Senado yan? Let's assume, o sige, lumusot. Thanks God. Na mga Duterte. Lumusot. Sa tingin ninyo, pakikinggan ng ICC, yung resolusyon ng Senado? Kung gobyerno na nga ng Pilipinas, baka hindi papakinggan. Mas lalo na kapag resolusyon lang ng Senado na parte lang ng gobyerno ng Pilipinas, mas lalong hindi papakinggan yan. Common sense yan. Kaya nakakatuwa si Cayetano dyan. Bakit mo ginawa yan, Cayetano? Pinahamak mo yung sarili mo. Minamaliit ka tuloy ngayon. Bakit ganyan ang pag-iisip mo? Mala Robin Padilla ka na dyan. Ridon recalled Cayetano's statement during his term as a Foreign Affairs Secretary. Barado siya dito no? In fairness kay Ridon, nang halungkat ng statement ni Cayetano. Ridon recalled Cayetano's statement during his term as Foreign Affairs Secretary under the Duterte administration that, and I quote, sige, quote natin our decision to pull out of the court is a principled stand against those who politicize and weaponize human rights. Very confident. Isa pa, our decision to pull out of the court, yung pagkalas natin sa ICC, is a principled stand against those who politicize and weaponize human rights. Very firm. Nagdesisyon kami dyan kasi pinupolitika ninyo, ICC. At hindi namin nagugustuhan yung ginagawa ninyo. Kahit si Cayetano, bulag yan Ang daming human rights violation ng panahon ni Digong bulag siya no? Sinisisi pa ang ICC. Naku, pinupoliticize ninyo. Hindi wini-weaponize ninyo ang human rights. Kaya firm daw our decision to pull out of the court is a principled stand. May prinsipyo, paninindigan, may prinsipyong paninindigan na talagang aalis kami dyan sa ICC. Tapos ngayon, Cayetano, hindi ka na miyembro, mangingialam ka sa ICC. Ba't ka umalis? Diba, DFA secretary ka that time? May papel ka rin dyan. Alter ego ka ng presidente, nag-advise ka rin dyan. To be clear, if the Duterte government did not exit the Rome Statute, an interim release to the Philippines or a house arrest within a foreign Philippine facility would have been a real possibility, sabi ni Ridon. Correct! In Tagalog, kung hindi ka lang umalis, Digong, sa ICC, baka pinayagan pa yung re-request ng Pilipinas ngayon supposedly na house arrest. Kung hindi ka lang umalis ng ICC, baka pinakinggan pa ang gobyerno ng Pilipinas through President Marcos na ikaw grantan ng house arrest. Kaso umalis ka. Kasalanan mo. Diba? Ano gusto palabasin ni Redon dyan? This is not a possibility today as a result of the former president's decision to withdraw from the ICC. Dagdag niya. Kanino kasalanan? Hindi sa mga DDS. Kasalanan nyo. Ang masaklap, si PBBM ang sisisihin ninyo. Alam mo, yung narrative naiisip ko na, ganito narrative nila. Si PBBM kasi hindi niya in-advocate yung release ni Digong Sayang andyan na may resolution na si Cayetano dyan Pero hindi pinansin ni PBBM Talaga tong si PBBM, pinag-iinitan si Digong Sinong masama? Si PBBM ang masama sa eksena. Diba? Sa kagagawan ni Cayetano. Sir, yung 10K muna, ibigay mo. Nasaan na yan? Ilang taon na lumipas? 3 taon na ang lumipas.
Nasaan na ang 10K na yan? Di ba? Asan ang 10K? Unahin mo muna yan. Hindi yung kung ano-ano yung utos mo sa gobyerno ni PBBM. Nag-iisip yan. At isa pa, hindi ka miyembro ng gabinete niya. You are not an alter ego of the president. Bakit kanya pakikinggan? Malay ba niya kung ipapahamak mo siya? Sa tingin mo, ganyan kahina ang presidente? Pakikinggan ang isang outsider na tulad mo na ang affiliation ay kay Digong? Posible kung masa ka. Pwedeng pakinggan ka pa. Pero alam nila yung motibo mo sa mga suggestion mo. Di ba? Kung ganyan mga desisyon, si PBBM, mas magtitiwala siya sa cabinet members niya. Sa mga miyembro niya sa gabinete. Hindi sa'yo. Common sense, di ba? Nasa Inquirer din tong balita na to. Duterte house arrest possible if Philippines did not leave Rome Statute. Sabi ni Redon. Si Redon din yung kinukote nila dito eh. A house arrest for former President Rodrigo Duterte can only be possible if his administration did not pull out of the Rome Statute that created the International Criminal Court, a lawmaker said on Friday. The same. Sa statement ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, he reminded Senator Alan Peter Cayetano, who authored a Senate resolution calling on the Philippine government to seek Duterte's interim release from the ICC while waiting trial, that negotiations can only be done if a country is a member state. Malinaw na malinaw na malinaw na malinaw. Ulit-ulitin pa man natin yan. Malinaw yan sa crystal clear na tubig. Malinaw na malinaw, wala tayong say dyan. Yun ang pursigihin ninyo, yung interim release. Pagandahin ninyo yung argument ninyo. Diba? Ng kanyang abogado. Para mag-grant yung interim release na yan. Sa pamamagitan yan, ma-meet ninyo yung guidelines ng ICC, may existing guidelines sila, mag-grant yung interim release na yan. Ano pa itong mga resolution na yan? Gawin ninyo yung ibang dapat pag-usapan dyan sa Senado. Pag-usapan ninyo yung impeachment. Madaliin ninyo yung impeachment. Hindi yung interim release si Digong dahil umuusad na yan, may abogadong sarili si Digong. Yan ang kasi kasuhin ninyo. Cayetano, pag-usapan nyo para mapabilis yung impeachment ni Sara. Hindi yung kaso ni Digong. Abogado ka ba niya? Are you part of the legal counsel of Duterte? Definitely not. Diba? Yun ang ayusin mo. Yung mga pending cases, mga pending bills dyan, pag-usapan ninyo, pag-debatehan ninyo, anong committee ba hawak mo dyan? Yun ang pag-usapan ninyo. Huwag nyo nang pakialaman yung kaso ni Digong dahil private citizen na yan siya. Diba? May sariling buhay na yan. Pribado yan, mapera yan. Huwag na kayo mag-isip ng kung ano pa man. Total, party ka naman ng gobyerno na. Actually, dapat ka rin sisihin dyan kasi kumalas ka rin eh. DFA secretary ka dyan eh. May pananagutan ka rin dyan. Pagtrabaho kayo dyan sa Senado yung dapat nyo gawin. Kalimutan nyo yung resolusyon na yan. Wala magagawa yung resolusyon na yan. Nagsasayang lang kayo ng resources. Nagsasayang lang kayo ng oras. Very precious ang inyong oras dyan sa Senado. Huwag nyo lang aksayahin dyan kay Digong. Diba? May abogado yan na kumikilos na. Diba? Napapahiya ka tuloy. Sorry, nagising tuloy yung mga taong bayan. Sir, nasa na yung 10K? Ilabas mo na yung 10K. O hinahanapan ka na tuloy ng 10K. Asan na? Anyari dyan sa 10K? Wala. Nakalimutan nyo na. Talaga ka naman, ay, nako. Siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, is pasuyo na lang ka-coffee. Please, like and follow. Or like or follow sa Facebook, no? I-comment, may mga opinion kayo dyan sa comment section. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba. TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.